Kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Julian sa Northern Luzon at masamang panahon sa Mindanao. Makapanayon natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. Sa ngayon po, ilan ang kumpirmadong patay dahil sa Bagyong Julian at taga saan po sila? Ito pong datos na meron kami ay here for validation. Dalawa po ito. Opo. Isa po from Region 1 at isa po from the Cordilleras. Wala po tayong naiulat as of last night, alas 8, na missing or injured, sir. So, dalawa po itong binabalidate natin dun sa mga rehiyon na nabanggit natin. Opo. Nasa state of calamity na po ang Ilocos Norte, maging ang Batanes, at iba pang lugar. Kumusta ho yung pag-aabot ng tulong ng OCD, DSWD at iba pa? Patuloy po. Narinig ko po kanina yung pag-uulat ni Joseph Morong kanina. At yun nga po, talagang yung first humanitarian mission kahapon na ginawa ng OCD-led po ito. Pero NDRIMC po ang pumunta doon. Kasama yung DSWD at iba pa pong mga ahensya, DepEd at DSUD. At yun nga po, nag-usap sila, nagdala ng tulong, lalo na po yung tubig na hiningi ng probinsya. Plus, yun pa pong nai-report nyo kanina na pumayag din po ang DNR na magbigay nung kahoy po, no? Kasi protected area po ang Batanes. Plus, yun pong aming repair kits na patuloy na ipapadala doon. No? Nagdala po kahapon, pero meron pa pong dadalhin ngayon at sa mga susunod pa po sa loob ng isang linggo dahil papadala po natin sa by boat para mas marami po tayong maikarga. Opo. Kamusta naman po supply ng kuryente, tubig o maging signal o yung komunikasyon sa mga lugar na yan? Sa kuryente po medyo may challenge tayo kasi hanggang ngayon po, hanggang kagabi po wala pa po tayong ilaw. No? But meron po tayo, prior to the typhoon po, nagpadala tayo ng 7 units ng heavy-duty na generator sets sa probinsya ng Batanes at nagdala rin po tayo ng augmentation. Ngayon, malaking tulong po kasi yan dahil ina-anticipate po talaga natin na kapag may magmentong sakuna, yan po ang problema natin. Yun naman pong tubig, nagdala po, yan din po ang primary request ng provincial government na kung pwede magdala ng tubig. Yan din po, continuous natin na ipapadala para po maiwasan din natin yung mga waterborne diseases kung may kulang po sa malinis na tubig. At yun po, patuloy nating ipoprovide din. Yun naman pong linya ng telekomunikasyon, ano lang po, parang nagpa-fluctuate lang. Pero ayon din po sa report ng ating regional office sa Cagayan, no? Sa Region 2 sa Tuguegarao. Even sa Kasagsagan po, meron silang komunikasyon. Pero yun nga po, syempre challenge din po dahil dun sa lakas ng hangin at ulan, sir. Pero hindi po nawala. Director Posadas, may initial assessment na ba tayo ng danyos o halaga ng pinsalang inabot ng agrikultura at maging sa infrastruktura? Opo, dito po sa aking tala, sir, meron po tayong report from Region 1, meron po tayong umaabot na po ito sa 738.157 million. Sa Region 1 pa lang po ito kasi we still have to get the reports from Batanes dahil magkakandak pa lang po sila ng assessment. Ano po? Meron po tayong initial na report dito from Regions 1 and 2. Dito po naman sa agrikultura, umaabot po sa 36,342. Again, these are still for validation po. Magbabago ito and we defer to the data po ng Department of Agriculture matapos po yung assessment na yun. Pero kahapon po may report na initial, no, sa probinsya ng Batanes alone, yung magkasama po na infrastruktura at saka agrikultura, umaabot na po sa mahigit na 600 million yun, sir. But again, we have to validate para makita po namin talaga kung ilan po yung talagang cost ng damage, sir. Opo. Director, bukod po sa Northern Luzon, may ibang lugar ho sa Mindanao binabaha. Anong tulong naman po maaari natin ipaabot doon? Opo, dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ulan natin at yung nakalipas na habagat, ang maganda po dito yung ating pagbabantay sa ating Interim OC sa Campaginarda na naka-red alert din po ngayon, tsaka sa region dyan sa norte. Ganun din po doon sa Mindanao, no, dahil hindi po tayo hindi po tayo bumaba ng ating alert level para po mas matutukan natin ito. Tuloy-tuloy po yan, sir. We have prepositioned goods. Available naman din po yung ating
pang-augment natin sa Quick Response Fund kung kinakailangan. And of course, working closely po, yun po ang napaka-importante. We work closely with the local government units, with the local chief executives, at saka patagi po namin ino-offer. Yan po ang inuutos ng ating Pangulo ni SND at ni Yusek Nepomuceno. Bumaba kami at i-offer namin yung tulong na pwede namin maibigay para hindi na po kailangang hingin. So we are in close contact with them po at we would like to assure you that kung may pangangailangan naman po, they are well addressed and provided for, sir. Maraming salamat, Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Ingat po. Magandang umaga, Igan, mabuhay ka. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.